Good morning po. Tayo po'y mag-aral ng salita ng Diyos. Mark chapter 11 verse 25. Kapag kayo tumayo upang manalangin, patawarin muna ninyo ang nagkasala sa inyo upang ang inyong mga kasalanan ay patawarin din ng inyong Ama na nasa langit. Pagpapatawad or forgiveness. Today, pag-aralan po natin ang pagpapatawad na dapat po ibinibigay natin sa mga taong nagkasala sa atin. So kahapon po tinalakay natin na talagang tayo bilang mga tao, nasasaktan tayo ng ibang tao. Kaya lang napakahalaga ng karanasan na tayo po'y pinatawad ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang anak na si Jesus. Kaya dapat po yung pagpapatawad, ibinibigay po rin natin yan sa tao. Yan po ay gift natin doon sa mga taong gumawa ng masama sa atin. Ang malaking tanong, paano ba talaga, pastor, magpapatawad ang isang tao o ang isang Christian? Unang-una po, it starts in the spirit. Ito'y isang desisyon, lalo na po, ito'y ipapaalala sa iyo ng Diyos kung ikaw ay nananalangin. At alam niyo po, minsan pagka nagpe-pray tayo, tanggapin natin yung katotohanan na talagang nakukonvict tayo kapag tayo po ay may naalalang kasalanan ng ibang tao. At minsan po nina-nurse natin yan maging sa ating pananalangin. Kaya ang sabi ng Panginoon, kailangan magpatawad ka agad-agad. At alam niyo po, ang pagpapatawad ay desisyon, to release that person and forget his offense. So, ibig sabihin, kailangan pala forgive and forget. So, paano natin magagawa yan? Ang halimbawa po pinakita ng Panginoong Hesus sa 1 Peter chapter 2, verses 21 to 23. Sabi rito, ang pagtitiis ng hirap ay bahagi ng pagkatawag sa inyo ng Diyos sapagkat nang si Kristo ay magtiis para sa inyo, binigyan niya kayo ng isang halimbawa na dapat tularan. Hindi siya gumawa ng anumang kasalanan o nagsinungaling kailanman. Nang siya'y insultuhin, hindi siya gumanti. Nang siya'y pahirapan, hindi siya nagbanta. Sa halip, ipinaubaya niya ang lahat sa Diyos na makatarungan kung humatol. So dito makikita nyo po na ang Panginoong Hesus, pinakita niya yung halimbawa na dapat nating tularan. Unang-una po dapat po ay huwag tayong gagawa ng masama doon po sa mga taong nakasama sa atin. Pangalawa, huwag tayong magsasalita ng masama. Laban doon sa taong nakagawa ng masama sa atin. Ngayon, ang sabi ng Ephesians chapter 4 verse 32, dapat nga maging kind and compassionate tayo sa kanila. Kumbaga, kailangan unawain din natin sila. Kasi ito po ang pagkatawag sa atin ng Panginoon. Minsan kailangan tayo po yung magtiis. Maging ang Panginoong Hesus, nagtiis po siya. Tinanggap niya yung kahihiyan. Na para sa iba. Inako niya ito nung tayo'y kanyang niligtas. Yung po sinasabi ng Romans chapter 15 verses 1 and 2. Ngayon, mahirap yan, pastor, kasi alam mo naman, tao lang tayo. Kaya nga ang sinasabi ng Biblia, matuto tayong magpatawad dahil pinatawad din tayo ng Diyos. So, ito po yung mga kadalasang katanungan sa ating isipan. Unang-una po, pastor, gusto ko munang magpahinga, magpagaling, lumayo. Nakakatulong ba yun? Pero bakit ganon? May sinasabi tungkol doon sa Matthew chapter 5 verses 23 to 24 na dapat makipag-reconcile ka kaagad doon. So tandaan nyo po yung Matthew chapter 5 verse 23 to 24 para po yan doon sa mga offender. Hindi po yan doon sa mga na-offend. At kung ikaw yung nasaktan, definitely ikaw kailangan magpagaling. Nakakatulong yung isolation. Kasi hahayaan mo ang Diyos na pagalingin muna yung iyong spirit. Kasi yung iba, agad-agad pupuntahan nga nila yung taong nakasama sa kanila at sabihin na natin, pagkukunwari lang yung gagawing pagpapatawad. Hayaan mo muna na ang pag-ibig ng Diyos ang gumamot sa iyong nasugatang puso. Kasi yung po sinasabi ng 2 Corinthians chapter 5 verse 14, yung pag-ibig ng Diyos ang mag-uudyok sa atin na magawa
ito pong ginawa ng ating Panginoong Hesus na pagpapatawad. Pero lagi niyong tatandaan, ang forgiveness is a decision. Agad-agad gawin nyo ito sa pananalangin kung sakaling meron kang nakasamaan ng loob. Ngayon, hingi natin na yung ability na magpatawad ay magawa natin sa ating pong buhay. Ano po? Kasi ang banal na spirito ay binuhos na sa ating puso yung pag-ibig ng Panginoon. Yun ang sinasabi ng Romans chapter 5, verse 5. At manalangin ka rin, kaagad-agad sabihin mo, Lord, ikaw ang mag-orchestrate ng aming reconciliation. Katulad doon nangyari kay Esau at saka kay Jacob, ano po, Diyos ang nag-orchestrate ng kanilang pagkakasundo. No? Kailangan po natin ang tulong ng Diyos sa area na yan. Ang mahalaga, tama na po yung ating puso. Now, pangalawang tanong, nare-restore pa ba yung relationship? Yes, naaayos po yan. Naipapanumbalik po sa dati. Kaya lang nakasalalay yan, hindi lamang sa iyo, kundi maging doon sa tao na naka-offend sa iyo. Ano po? At lagi mong tatandaan, may mga pagkakataon na yung ibang tao, sasaktan ka pa rin. Ano po? Kahit nakipagkasundo ka na. Kaya minsan, mahalaga rin na yung isipin mo yung kapakanan mo. No? Pero dito makikita natin, kung ikaw yung unang nagpatawad, ano po, nanalo ka na. Ano po, kasi hindi man magbago yung isang tao na agad-agad, ano po, ang mahalaga, napatawad mo na siya. Yung iba kasi, sabi nila, ay, kailangan magbago muna siya para patawarin ko siya. Hindi po ganun ang itinuro ng Biblia. Kahit yung taong yun hindi pa nagbabago, patawarin mo na siya. Ngayon, mahalaga yung katotohanan na makipag-associate ka pa rin doon sa taong yon. Ano po? Siguro yung pagiging attached sa kanya, medyo mababawasan na. Pero ang mahalaga, sabi ko nga po sa inyo, pinatawad mo siya. Ano po? Kung gawan ka man ng di maganda, ang sabi ng Biblia, kailangan patawarin mo pa rin. So, papasok tayo doon sa pangatlong tanong. Paano kung paulit-ulit naman nagkakasala? Matthew 18 verse 21 to 22. Kailangan po marunong tayong magpatawad unlimited. So wag mo isasara ang pintuan. Bigyan mo ng pagkakataon na ang isang tao ay magbago. Yun po ang tinuturo ng Biblia. At napakahirap po talagang magpatawad ng paulit-ulit. Pero yun po ang iniutos ng ating Panginoon sa Matthew 18 verses 21 to 22. Panghuli, paano ko malalaman kung ako'y nagpatawad ng lubos? Ang palatandaan niyang kapatid, joy. Kapag nararanasan mo na yung joy na ibinibigay ng Holy Spirit sa iyong puso, sabi sa Psalm 51 verse 12, na-release ka na, no? Sa anumang nagawa sa iyo ng ibang tao. Natuto ka ng magpatawad. At yan po, ang dapat nating matutunan, ano po, lagi nating tatandaan, ang pagpapatawad po ay gift na ibinibigay natin sa mga nagkasala sa atin. Ang pagpapatawad po ay isang desisyon. Ano po? At kailangan po magpatawad tayo agad-agad sa ating pong espiritu. And makipag-reconcile po tayo kung sakaling tayo naman ang naka-offend sa ibang tao. So again, ito si Pastor Jojo, nagpapaalala upang daluyan tayo ng pagpapala, manatili tayo sa kanyang salita. Good morning.